Hello! Hello sa lahat na mga taga-subaybay at manonood sa YouTube channel natin, Mr. Lee TV. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, kung gusto nyo po yung mga content, mga video ko na ina-upload ko, ay kung pwede lang sana humingi po ako ng kurimpot na suporta. Sana po ay click nyo po yung subscribe button at yung hit nyo rin yung like and share. So for today's video mga ka-achop tayo. So for today's video is maglalabas lang muna ako ng mga word, mga share ko sa inyo sa mga hirap na dinaanan ko, kung paano ko ito hinahandle. So unang yung tanong ko sa sarili ko, kung kapag ikaw ay dumaan sa mga kapagsubukan, ano yung gagawin mo at ano yung mga pagsubok na dinaanan mo. So yun mga ka-achop, ito yung mga naranasan ko sa mga nagdaan nga mga taon. Noong 2019 ay ako po ay kinasal, tapos may naipon na konti at di ko inasahan na yung ipon ko ay maubos lahat sa pagpanganak ng asawa ko, kasi bahagyang na cesarean po siya. Kaya yon, naubos yung mga ipon ko, tapos nagsimula na ulit sa simula, pero may mga utang na kailangan bayaran, kasi alam mo na, mas priority natin yung buhay, kasi yung pera makikita lang naman yun, pero yung buhay na mawawala, hindi mo na mababalik yun. Kaya isa yun sa mga mga natutunan ko sa buhay ng pagiging isang pamilya, may pamilya na. So yun, looking forward ay lumabas na yung baby namin. Tapos paglabas ng baby namin, syempre yung kailangan mo yung sahod mo, kailangan mo yung bayaran yung utang mo. Yun, nagkasunod-sunod na dahil na gusto kaming mag tayo ng negosyo habang ako yung nagtrabaho, at si Mrs. yung sa negosyo. Na failure yung business namin, tapos yung negosyo namin na pinagpundar namin is galing yun sa utang. Kaya yun, nagkasapaw-sapaw na yung mga utang namin. Kaya doon nagsimula na talaga yung kalbaryo namin, kasi sa mga sumusunod na mga taon, 2020 bumulusok yung pandemic. Kaya medyo yung income ko sa nagtatrabaho is medyo kumukonti na, kasi nag-start na yung pandemic. Following year 2021, mas grumabi yung takbo ng pandemic. Following year 2021 is doon na talaga
nag-resign na talaga ako kasi yun yung time na ayaw ko talagang magpabakuna kasi hindi talaga magaan sa ano ko, hindi talaga gaan sa puso ko ng pabakuna, kaya nag-resign ako, nag-business ako, umutang na rin ako ng pangkapital. Hindi ako, wala akong dinisturbo na tao sa buhay namin habang ako'y nagtataguyod sa pamilya ko. Kinalaunan nabagsak ulit yung business namin, kaya yun talaga, hindi na ako naka-recover, at saka yun, nabaon kami sa utang. Hanggang ngayon baon pa rin kami sa utang. Kaya yung time na yun, yung bangko na pinag-utangan namin lumalaki, habang tumatagal lumalaki yung interest. Kaya isa sa mga ginagawa ko is bumalik ako sa pagtatrabaho kasi wala na talaga, yung negosyo namin patay na, down na talaga. Kaya hindi naman kasi yung sahod ko, kaya yung pinaka-importante na kailangan bayaran na para ma-stop yung interest ng inutungan ko ng iba is kailangan ko mabayaran talaga. Kaya naghanap ako ng paraan. Hindi naman ako sa pamilya ko lang naman ako kaso may mga pamilya talaga na akala mo sa tingin mo ay pamilya mo, yun pala ay susumbatan ka lang. Before sila tutulong sa'yo, may mga salita pa na susumbat sa'yo, no? So para sa akin, mga kachop, kung sa akin lang kung tutulong ako, hindi na ako magpapalabas pa ng mga salita, kasi yung imbis na tinutulungan mo nga yung tao, tinutulungan mo nga sa financial, pero sa moral, mental, dinadown mo naman siya, di ba? So dapat dapat yon, tinutulungan mo siya sa financial, at saka pati na rin sa moral mo, mental mo, na kailangan mo siyang encourage. So yun, kaso yung iniisip mo na pamilya mo talaga is hindi mo talaga mapiplease lahat ng mga tao, lalo na pag ganyang mga mindset ng mga kaya yan ako sa sarili ko na balang araw pag makakaahon ako, yung mga ginagawa na sa akin hindi ko gagawin sa ibang tao. Pero hindi ko naman masisisi yung sarili ko, kasi nung unang time na yung mismong nagsasalita sa akin ng ganito ngayon, yung auntie ko, nung time na nangailangan siya ng pera at meron wala akong kahit katiting na sinabi sa kanya na hindi mabuti. Pero siya ngayon, dahil na swertihan lang siya na may pera siya, yun na yung sinasabi niya. So hindi maganda. So yun yung mga naisip ko na dapat lesson learn talaga na hindi lahat ng pamilya mo ay maganda yung gagawin sa iyo, maganda yung sasabihin sa iyo, no? Hindi lahat ng kapamilya mo ay makakatulong sa iyo. Yan yung isa sa mga natutunan ko sa buhay. Kaya nilagay ko sa isipan ko, magsusumikap ako
pagtatrabahuan ko yung dapat kong makamit sa buhay. Kasi kapag ka hingi ka ng tulong sa iba, pwera lang sa mga kaibigan mo talaga, nga totoong kaibigan mo talaga, kasi sila pa yung mag-i-encourage sa iyo, no? So yan, yun lang, Kaachok. Maraming salamat.